Yo, check. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at sa buong mundo. Malapit na. Ang Anti-Support Social Club. Let's get it. Pray for Nepal and Indonesia. Pwede mo bisitahin yung website namin sa Anti-Support Social Club Podcast. Antisupportsocialclub.com pala. Sorry. Yeah. And visit us on Instagram and Spotify as well. Sarap ng Tim Hortons. So isa daw General ng Soy Army. Tangina Tim Hortons BF baka naman putang. Tim Hortons, makaramdam ka naman. Araw-araw na naming kape yan. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mong maging mabango pare, meron tayo available sa mga shops natin. Wala tayong kalaban. Pero Wala. kung gusto mo, Pag gusto mo, wag. Magulo na nga yung Pilipinas. Magulo na nga eh. Wag. Easy ka lang. Relax ka Ato lang. klase supremo ng mga litimong classes na pangit. Kita tayo sa September 21. Yeah. Tanong to ni Paul. May tanong. Mula sa ating official Anti-Support Social Club Telegram group na wala kayong dalawa kasi king ina nyo. Gumawa tuloy ng sarili si Sadaw. Ayaw kasi ako sali na ito. Ay, sumali ka, mag-join ka lang. Yung link nasa description. Tanong ni Paul, anong moment o sitwasyon yung bumasag sa inyo ng matindi? Gaano kasakit? Ano yung naging turning point? Ooh. Ikaw, Josh. Maganda. Turning point. RIP Kirk again. Company niya yan Turning Point pangalan. Charlie Kirk. So, turning point para sa akin, no. Hindi na to secret. May video ko na ito sa YouTube. Heartbreak, pare. Umiyak ka nun. Umiyak ako nun. Napanood ko yung video mo. Yun yung unang video mo napanood ko eh. Yun yung video ko na sinabi ko doon kung bakit na-discover ko yung red pill, pare. Yung breakup na yun. So, sa tingin ko, kung lalaki ka, most of the time, or usually, ano talaga bro parang heartbreak yung gigising sa'yo Kung hindi financial, yung financial, oo, para sa akin, nag-agree ako. Pero sa isang common na tao, yung pangkaraniwang lalaki, laging heartbreak talaga, pare. Nung na-heartbreak ako, bro, na-realize ko na, na unang-una, nakontento ko, no? Unang-una nakontento ako, pangalawa, nakampante ako. Yun yung isa sa mga na-realize ko, pare. Bakit? Unang-una nakampante. Ano ba sabi ko doon? Nakampante. Yung mga time na yun, pare, sobrang concentrated ako sa girlfriend ko noon, mga panahon na yun, bro. Sobrang wala akong ibang ginawa kundi mag-focus ko nun sa girlfriend ko lang dahil nagka-girlfriend ako noon. So yung focus ko, kumbaga nag-work ako para sa kanya, nagtatrabaho ako para sa panglabas namin. As in yun. Yun lang, bro. Ang pinaka distraction ko lang noon yung pagsasayaw ko noon kasi nagsasayaw ko noon. Pero lahat ng ginagawa ko para sa girl ko noon dati, bro. Concentrate talaga. Well, open ako doon. Naging simp talaga ako dati, bre. Blue-pilled, simp, supot, lahat itawag yun na sa akin. I accept it. Kasi ganun talaga ako dati, bro. So, yun. Nung, ito nga, dahil nga sa katrabaho, pare, di ba? Nalaman ko na naglalandian na sila ng katrabaho niya. The fuck? Yun, pare. Nung nalaman ko yun, doon ko na-realize, para akong pare, nung nalaman ko na nagloko yung girlfriend ko nun, ang experience ko nun parang si Joshua hawak ng isang malaking tao. Nandito ako sa isang magandang lugar. Nung nalaman ko yung pare, para akong nilaglag na, tuloy-tuloy ako nalalaglag, pare. Tuloy-tuloy ako nalalaglag, bro. Parang ganun na, lost talaga ako. Hindi ko alam kung saan ako babaksak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga, pare. Yun yung turning point para sa akin. Mga tugtugan mo pa niyan, Boys to Men. Hindi naman, R&B naman ako. No? Pero, yung talagang R&B na hindi pang sayaw. I swallow my pride. Yeah. This is so me. Yung ganun, pare. 90s si Josh 90s, diba? Tama. Yun, Boyz II Men, Brian McKnight. Yan, kaya maraming madadamang 90s na. Pare, diba? puta. Kasi doon mo mapapanood yung mga negrong umiiyak. Ang laki ng katawan. Sa ulan. Umiiyak sa ulan. I swallow my pride.
Yung pare, so nung na-experience ko yun, bro, sabi ko, puta, hindi pwede to. Hindi pwede tong ganito na sa babae lang nalulost ako. Hindi pwede na kasi again, minimum din ako noon, pare. Dati yung minimum wage na yan, wala akong pakialam. Basta sabi kumikita ako ng pera. Para may pan-date kayo. Oo, ganun lang. Basta kumikita ako ng pera. Basta may ayos lang ako, basta lalaki ako. Okay. Tapos may pan-date kayo. Oo. Yun ang good mindset. Di ba? Yun lang. Di ba? Basta may pan-date kami. Yun lang yung mindset ko nun, pare. Tapos mabembang mo siya. Yun na nga. Yun na yun. Tapos Tapos nung nangyari sa akin nun, bro, na-realize ko biglang, boom! Nung na-realize ko yung, tapos nag-red pill ako, parang dati bulag ako, ngayon luminaw yung mata ko. Dumami naman pera mo, di ba? Ganun, pare. Magkano sinahos mo? Pare 6 digit na. Ganun, pare. Kaya, Palo na. yun ang naging turning point ko, pare, na masakit. Pero thankful ako na nangyari sa akin yun. Kasi kung hindi ako ginising ng realidad nun, baka hindi nyo ako kasama ngayon. Baka isa ako sa mga nag-hate sa inyo ngayon. Yeah. Ang idol ko yung isa, yung mataba, yung pisngi. Talaga nasingit to ba yun, ha? Hindi, totoo. Heartbreak sa'yo, no? Actually, parang normal lang sa lalaki yung heartbreak. Kasi, Pangalawang tuli nga bilang lalaki, parang yung pera, pre, nagagawa ng paraan na itatagos, na iraraos. Totoo naman. Totoo yung naman. pera. Yeah. So, parang hindi magiging turning point yung pera Kahit mawala, masiro. Hindi, actually, isa din. Pero, ibang different kasi ng pain talaga Yun sa babae kasi, parang siya yung tinuring mong kakampi. Di ba? Parang siya yung kasama ko laban sa mundo. Tapos bigla siyang mawawala sa'yo. Walang katumbas na pera yun Alam mo kung ba't masakit kasi yung babae pag nawala yung babaeng minahal mo talaga ng pure? Especially nung bulag ka pa. Kasi pure ka pa magmahal nun Oo. Wala kasi sila ng parang, pang, isang ganun lang sila makawala Hindi sila yung parang dadahan-dahan ka nila. Hindi pre. Parang last week mahal na mahal ka niya, pero next week bigla na lang, pang, ayaw Hindi na. mamaya lang Parang okay kayo kanina. Okay kayo kanina. Wala na ngayon. Parang ganun ganun tapos yun na. Tapos ayaw ka na niya, wala ka na, hindi ka na-replyan. Wala na, hindi na para ka talagang na-traitor, pare. Kasi mabuti pa yung na-assassinate ka Kunyari, tropa mo, bigla kang nabaril sa ulo. Hindi mo naramdam Pero parang ganun Parang kang tinraidor talaga kasi biglaan talaga. Tangina, kalobo tayong dalawa. Kalobo hindi mo iiwan. Ganun mawalan ng pagmamahal ng babae. Talagang di ka na niya mahal. On the spot, pang! Biglang, ayaw ko na. Biglang ganun. Wala na siya maraming paliwanag, di ba? Sa akin, ganun din. Heartbreak. Kasabay nung heartbreak, yung pera. Tapos yun, ganun din. Double kill! Parehas yung putang ina na kampante. Kasi lagi namin bukang bibig to, di ba? Ang lalaki, non-stop dapat yung growth mo. Yeah. Sa mindset, sa buong pagkatao, finances, marami. Sa lahat ng department mo, non-stop yung growth. Dumating ako sa point na ganun, parang ang komportable, okay, nakakain ko yung gusto ko. Okay yung partner. Kung lumahilo ba? Kung baga sa kalan, alam mo yung kalan na nakasagad. Tayo na parang nilow mo, parang nagiinin lang. Hindi siya patay, pero yung apoy mo, ang hina. Kaya nga. Ang kaso, yung mga babae, hindi nga sila, parang design sila na sumandal sa matigas. Kumapit sa matigas. Ngayon, yung ganun kasi na parang laylo ka lang, pero may ginagawa ka naman, tangina good job lang yun yung good job, wala naman siyang equivalent na tremendous reward Pag good job, ang makukuha mo lang doon, sakto lang din. Tama. Ngayon, yung mga babae, wala namang nagsisettle sa ganun na sakto lang. Kung meron nagsettle, ganito mahirap. Na lang yun, parang napasubo na lang sa sitwasyon yun. Pero kung tatanungin mo ang babae, never silang magsisettle sa sakto lang, sa pwede na, sa good job. Di ba? Parang ako nun, bago maging kami nun, outstanding ako gumalaw nun tangina, palumpalo, all out nung naging komportable, naging kampante, yun, good job. Basta parang kinumbinsi ko yung sarili ko noong mga panahon na hindi, may ginagawa naman ako Meron naman kasi talaga. Pero nga, tangina, good job lang. So, walang malaking reward yun. Inuga ako. Ganun din, heartbreak. Kasabay nung sa pera. Dahil, kasi parang konektado siya Di ba, komportable ka dun sa partner mo, sa finances mo, tas good job ka ng ilang years lang. Putang ina, yung the next year, andun na, walang harvest. Kaya parang tuloy naiisip ko, Naiisip ko tuloy na parang, kahit may asawa ako, pare,
willing ako sabihin to. Parang trap eh. Kasi again yung babae nga. Ang komportable kasi. Ang babae kasi komportable talaga kasama eh. Oo. Lalo na pagka nahimas ka niya ng maganda, no? Komportable, comforting talaga sila. Kaya confident pa rin ako sabihin to na babae is a trap. Depende na lang kung tawag dito, marirealize mo na trap siya o magpapaka-trap ka pa rin sa babae. Ito. Para mas maganda sila. Tsaka para hindi mabatrip yung mismo. Hindi mo ba trip yun? Hindi trap. Ginagaya mo pa siya sa'yo. Hindi trap. Yung pagiging committed, kagaya mo, kasal ka or committed ako in relationship ako, hindi siya trap. Next level siya. Kasi hindi siya para sa supot. Hindi siya para sa banong lalaki. Next level siya. Imagine, yung comfort and distraction nito na, masaya. Pilit nun papatayin yung apoy mo. Ngayon, ikaw, dito sa left side, so kailangan mong magparingas pa. Tangina. No? Next level challenge siya sa'yo. Bilang isang lumalagaring lalaki. Sasabi ni God, lumalagari ka pala. Ito, babae na may letter A at letter E sa pangalan. Bang! Para kang post sa Facebook ng page siya. No? Letter A. Pareho. Ngayon, ikaw, bilang lalaki, kasi komportable talaga, Komportable talaga. Diba? So, ano nga ang gagawin? Tignan mo siya as next level challenge. Anong gagawin specifically? Para... If you are in that situation. Again, since nanonood naman na nanonood kayo ng anti-support, alam nyo na. Tempo kayo. Alam nyo na pagbabae talaga bro, again, nagigets namin kayo, pare-pareho tayong dumaan sa ganyan na once na makuha mo na yung girl na pinaghirapan mo, dahil nga diniskate mo, pinaghirapan mo naman yan di ba? Para na silang para ngayon sa lalaking hindi nanonood nito, trophy na yun. Kumbaga, yes, the battle is done. Yeah. I'm gonna rest. Kailangan ko na magpahinga. Nakuha ko na yung babae na pinapangarap ko. Kung yun ang mindset mo pa rin, ayun ang kakantongan mo yung nangyari sa amin. Di ba? Kasi ganun yung mindset ko. Nakuha ko na tong girl na to. Wala na ako kailangan patunayan. Yun yung naramdaman ko eh. At as long as nanonood kami ng sine, masaya kami dito. Para sa akin illusion yun. Para sa akin, illusion yun na masaya kami rito, nanonood kami ng sine. Okay na ako. Andyan na may girlfriend na ako eh. I think blessing nga yung mga binigay sa inyong ganun eh. Kasi malaki in-improve sa buhay nyo eh. Can you imagine? Ito blessing to. Kasi nung pinagdaanan mo yun, wala kang napapanood na ganito. Para kang baliw. Anong mali? Anong kulang? Anong error ko? Ako rin. Ganun din. Yeah. Ngayon, sinasabi namin sa inyo, may chance na hindi nyo nadanasin. Yun ang purpose nito, pare. Yeah. Yun ang purpose ng ginagawa Ako namin. naman, ikaw, bro. Oo, maganda rin yun, di nyo nadanasin. Pero yung maganda rin yung siya. turning point ko sa buhay pala. Pero maganda rin siya kung danasin din nila. Pero may idea na sila sa atin. At least, ito pala yung tinutukoy nila. Totoo pala. Oo. Totoo At pala. hindi kayong parang random na ulaga na, puta, maglalasing ako. Hindi, alam mo na. Okay na wag na nilang danasin kasi may guidance na, pero mas okay kung madadanas nyo, no? Kaya nga eh. Tama. Pag na-experience, Iba yung sampal nun eh. Tapos doon mo ngayon sisipagan. Diba? Tapos doon mo marirealize, ito nga yung sinabi ni GOP ni Ato, ng putya. Alam ko gagawin ko. Hindi ka magpapakalasing magdodroga ngayon. Hindi ka mapapasama. Hindi. Malayo yun. Diba? Pero ikaw, ano ba yung turning point nang nangyari kay Sadaw? Kaya naging Sadaw ka? Yun nga, wala naman pinagbago. Lahat naman tayong lalaki, pare-parehas lang din eh. Pera at babae. Yeah, halos lahat naman. Iba naman kasi yung broken heart ng pera at karir sa babae, diba? So, pinaka magpapabago talaga dyan ng sarili mo at pinaka makakapag-improve talaga is yung malalang heartbreak talaga. Ang dami kasing involved doon, pare. So, totoo lang, di ba? Kasi when we attract women, kasama talaga finances, di ba? Kasi pang-date mo yan. Yeah. Yan yung parang, kumbaga, factor yan para ma-attract mo yung babae. Yung pamomorma mo, yung pera mo, di ba? Tapos, okay, nakuha mo yung babae. Tapos, nagawa pa niyang ulit makahanap ng iba. So, lahat yung tatamaan eh. Lahat ng pinang-attract mo sa kanya, tatamaan yun eh. Lahat. Yung edad mo. Wala na eh. Ako pinanghihinayangan ko sa mga ganyang pangyayari, yung edad ko. Bakit? Inisip ko, tangina,
yung isang taon na yun, yung 6 months na yun, kung single ako nun, tangina, nasa na kaya ako? Kasi kumbaga, kahit 3 months lang yan, 6 months, or putang ina, yung panahon na yun, compromise lahat ng game plan. May game plan ka na eh. Bilang lalaki, diba may game plan ka? This 2025, ito yung gagawin ko ng tangina, pero biglang pasok yung babae na may letter E at A sa pangalan. Tangina, ano mo yung pre? Okay. Edit mo yan para maging fit siya dun sa mundo mo. Ako nangihinayang ako dun sa panahon. Sa panahon ako, sayang wala na, di mo na mababalik yun eh. Panahon na kasi nag-concentrate ka dun sa babae. Tama ba? Ba't sinali ko pa siya, mga ganun. Di pare, to lang kasi ang nakakapanghinayang nagigets kasi ito, yung pagpo-focus sa babae kasi walang improvement sa sarili talaga. Kaya nakakapanghinayang, wala namang igaangat ng pera mo, walang ikakaangat ng skills mo, wala lang. Yung tanging pagchichipipay mo sa babae, yung sex ka lang. Yun nga, yung pakiki-tweetams mo sa babae, wala talagang naaangat sa departamento mo ng buhay yan eh. Wala talaga. Yung foundation mo bilang lalaki, wala talaga. Pera, skills, mindset. Hindi ka naman paangatin ng babae sa mindset. Patatalinuhin ka ba ng babae? Hindi. Ikaw ang nagpapatalino sa babae madalas eh. Yeah. Diba? Hindi naman babae mo nagbibigay ng mindset sa'yo. Ato, ganito dapat mag-isip, ganyan dapat mag-isip. Puta, mapapaisip ka na, tangina ka, lalaki ka, no? Diba? Diba, hindi babae. Puta, ano ka ba dati? Parang galing ka ba Thailand? Parang, tangina, diba? Agree. So, para sa akin, kaya nakakapanghinayang siya. Yeah. Pero, kailangan mo rin siyang daanan at the same time. Kasi nga, yun, sa mga hindi nakakaalam at sa mga lalaki dyan, babae nakikinig, ganun, the purest form ng love ng isang lalaki is yung nandun sa 20 talaga. 19, 20, ganyan. Purest, yes. Up to 25, legit, 26. Yan yung pure na pure kasi wala pang pera yan eh. Ganyang edad. So wala pang ambition ng baliw. So wala siyang pang-attract pa sa'yo kundi feelings niya lang talaga. Pagmamahal lang. Tapos ngayon, wawasakin ngayon ng babae. Doon magta-transform ngayon yun, pare. Lalabas ngayon sa ano niya, di ba? Yeah. At doon na siya magsisipag. No? Actually, yung mga gantong super saiyan na lalaki, parang bukod sa ganto na guidance na napapanood nyo, ang isa din sa nakakapagpalabas nung Saiyan form nun, yun nga, yung babae, no? Kaya nga. Isa sila, para silang Frieza, pare. Nung nakalaban ni Goku si Frieza, doon siya di ba? Saiyan 1 po. Oo. So yung babae, para mga Frieza pala. Frieza. Sobrang masasama ang puta. Hindi, ano lang yun, for fun lang. Pero baka ganun na nga rin. Hindi, joke lang. Pero okay lang, misogynist naman kayo eh. Gago. Hindi, yun yan. Pero to be honest, ganun talaga. Like for example, makita kayo ng yung high school pa lang, magjowa na sila. Parang hindi equip yung lalaki. Kunyari, high school pa lang magjowa na sila. Up to the present. 11 years, 12 years, 15 years na sila. Hindi sa pagiging judgmental, pero pag titignan mo, judge mo na. Yung lalaki parang hindi siya ganun ka-equip. No? Kaya ang nangyayari dyan, kinakasal eh. Pakasal na kayo. Pakasal na... Nung kinasal yung ganun na long term, para sa akin yung lalaki yung paldo. Kasi kung titignan mo sila, pwede pang iwan ng babae yung lalaki. Kasi ngayon lalaki hindi equip eh. Dahil yun yung jowa niya ng dekada, lagpas dekada. Kumbaga, wala siyang alam. Hindi niya alam paano susuntok sa mundo. So, bakit paldo yung lalaki doon? Wala, kinasal na eh. Hindi na siya pwedeng pwedeng yung iwan dream nun. girl ng walang effort na ginagawa. Parang gano'n. So, kahit yumaman siya o hindi, wala nang kawala kasi kinasal na. Tignan natin. Ang nangyayari lang, may mga nagiging successful na ganun, pero yung lalaki, wala yung aura. Wala yung tikas, wala yung tindig. Di ba? Parang ano lang. Lalaki lang. Pero parang naawa ako sa ganun. Lalaki lang na may company. Lalaki lang na big time. Pero lalaki lang. Wala yung aura, wala yung ganung department, wala yung tikas, wala yung angas. Maraming nakasabay niyan dyan sa ano. Pero nakakaawa yung mga ganun bro, yung lalaking ganun. Kasi akala nila, walang nagpa-realize sa kanila na hindi ka sapat. Diba? Maganda kasi sabihin na hindi ka sapat para nag-i-improve ka. Kasi nakuha niya agad yung endgame, kumbaga endgame dahil nga kinasal siya. Paano pag kayong babae naman ang nagising at nakita niya, ay putang ina, parang supot to. Bakit yung mga asawa ng mga lulupit? Nag-monkey branch ngayon. Yeah. Puta kawawa yun dahil matanda na siya. Saka pa siya na lost. Totoo. Di ba? Mas mahirap yun eh. Kasi ako nga hanggat maaari, mas maganda na
bata ka pa lang, ma-realize mo agad para there's more room for improvement eh. Yeah. Di ba? Pero pag matanda na, saka ka pa lang nabatukan, parang, ay, putang ina. Ang daming ganun, pre. Yung makikita mo yun na ano eh. Kumbaga, parang mga 40 years old. Alam mong may pera, may pamilya, pero tangina. Ano kay, kawawa siya. Parang di siya masaya. Wala yung aura, wala yung tigas, wala yung tindig. May chance na niloloko siya nung asawa. Parang mga ganun. May ganun eh. May ganun, pre. Ako, first hand, nito lang, nakikita ko siya ngayon. Shoutout sa tropa ko, alam mo na to pinag-uusapan. Akala mo. Alam mo na to pinag-uusapan ko, pare. Yun. Anong palayaw niya? Hindi yung tropa ko mismo, kamag-anak niya. 40s na, saka iniwan ng misis. Tito pare. niya. Hindi, wala ako sasabihin, basta kamag-anak. Tukoy na. Matanda na, matagal na silang kasal, iniwan ng misis. Ngayon, ang kalagayan nung lalaki, nakakaawa, bro, kinukwento na lang sa Bakit daw iniwan? Ayun na nga, katulad nung sinabi niya, ayoko kasi iniwasan ko maging specific. Basta yung sinabi niya na sobrang supot, napakasalan na agad. So, supot siyang nagpakasal, hanggang ngayon, supot pa rin siya. Ganun nangyari. So, siguro na-realize na nung babae, nagising yung babae. Yung babae ngayon ang nagkaroon ng turning point. Sabi nung babae, may choice pa ako, babae ako. So, umalis siya doon sa marriage nila. Ilan taon yung babae? Matanda na sila parang pareho, bro. daya Matanda nga, na sila. pre, Mga no? parang nasa 40, ganun. 40, pare. Ay, alam ko na nasa isip mo. Parang wala, pareho kayo walang mangyari sa buhay niyo. parang malulugi nga yung lalaki, no? Pero yun nga, Hindi rin. pero yun nga pare, ang nangyari kasi dahil nga iniwan siya, lost ngayon itong lalaki, bro. Actually, wala. Pero dahil kasal ka, iba na yung tingin eh. Lalaking kinasal na iniwan ng babae, tangina, low balls agad. Tanga lang yun. Tanga lang yung lalaki yun, pre. Tama nga si Josh, supot na supot sagad yun. Kaya Kasi nga nga, ang pinakatalo doon, yung babae niya, tingin mo makakuha pa ng bolen yun. Para sa akin, Unless oo. Amerikano. As Westerner. Pero Pinoy, 40 plus years old na babae, tangina, pre, Maganda tingin yung mo. point niya, pare. Makakadampot ang milyonaryo. Hindi ko narinig yung ano. Maganda yung point niya. Hindi ko narinig yung edad. Okay. Maganda yung point niya, pare, kung yung lalaki, alam yun. Yung lalaking alam, yung sinasabi mo, alam yung game eh. Yun, pare, walang game. Ngayon, depressed, pare. Hindi nga niya alam yan eh. Yung sinasabi mo na, wala namang mapapalain eh. Panalo pa rin ako dito. Pero hindi niya nga alam yan, pare. Supot nga yun eh. Walang game talaga. So ngayon, na-depress hanggang sa nakikita ng tropa ko na nahuhuli niya. Nahuhuli niya yung matanda na yun, pare. Naglululo na lang. Naglululo. Tapos, laging nasa showtime, nanonood habang nagiinom. Tapos tutulog. Tapos, wala, pare. As in, depressed. Wala eh. Ang lalaking walang sex na de-depress din talaga. Wala talaga, bro. Okay lang yan. Normal yan sa 20s. Lalaking walang sex. Yeah. Normal. Kasi wala ka pang napapatunayan eh. Totoo. Kailangan mo pang mag-work talaga. So, normal. Yun pare, matanda na yun. Ano pang pangbabawi niya? Pwera na lang kung talagang Kung may napundar siya at least kahit maliit. wala pa nga, bro. So, ibig sabihin, tama yung ginawa ng babae. Yun na nga. Anong best move? Like for example, may nanonood dito, ganun yung sitwasyon niya. Kinasal siya na lalaki, tapos iniwan siya ng babae. Paano niyo siya kakausapin? Ngayon. Ngayon, iniwan Kunyari, ka. pinapanood niya to ngayon. Kinasal siya, tapos nilihasan siya ng babae. Ilang taon siya? Siguro 30, ganun. 30 to 40. Tapos ganun. ng aral o hindi? Tapos may pera, ganun. May trabaho. Hindi huli lahat. hindi huli ang lahat sa'yo, pare. Oo. Yun nga lang, kailangan alam mo. Kasi kung wala, katulad ka nung isa na wala talaga, naggalulo na lang. Kasi, Anong gagawin niya? well, kung may pinag-aralan ka naman, may trabaho may pera ka. Abil, no? Pre. Hindi kasi talo talaga lalaki doon, pre. Kahit iwanan mo ako ng 50 ako, 50 years old ako. Tapos may pera Huwag lang ka. 60 ah. Tapos may pera ka, no? Oo. Tapos go. 50 yung babae ko, lalayo ka sa akin. Taka, mas nakakatawa yun. Kasi, Travel ako, pare. Travel. oo. Kasi, tangina, 50 na babae, walang kukuha nun. 40 na babae. Sinong higit sa akin na dadampot sa'yo? Unless kung western, siya, baka kahit yung, Binatil yung naka-Raider FI na itatrato siya as sugar mommy lang.
Pwede, oo. Oo, pero... Same thing sa lalaki. Nakita mo yung sinend kong video, yung parang sa Monaco, yung matatandang bolin, di ba? Tangina yung mga bagets na model nila, no? Mga 20s. At least yung pwede mo kasing buntisin. Kaya nga. Yeah. Yung sugar mami, mabubuntis niya pa ba yun? Hindi na eh. Ikaw pwede mo pa rin buntisin, may legacy ka dun. Okay yan, lang. mako-consume lang ng mako-consume yun. Yeah. Nga. Mapeperahan siya ng yun talaga cougar, diba? Pero ikaw, kahit sabihin mong sagran mo na ako, diba? Pineperahan ka lang. Putang ina, may nabuntis mo, wala. Tsaka, tas nililinis prenup. niya yung tubo-tubuhan ko eh. Bakit? Tapos mag-prenup kayo, diba? Or, gano'n, basta stay safe lagi sa pera. Diba? Ingatan yung mga pera nyo, number one. Wala tayong magagawa. May support talaga. May depressive na lalaki talaga eh. Yeah, meron. May ganun talaga na hindi masalba. May comment dyan. So, naniniwala pala kayo sa depression? Hindi naman. Pero yung type kasi nila, depressive type. Kumbaga, yun ang pinaniniwalaan niya. Oo. So, yung mga ganun pare, hindi alam ang game nun eh. Hindi alam. Made-depress ka talaga pagka tinotoo mo yung depression. Dito kasi sa atin, sinasabi natin, magiging totoo ang depression pag in-acknowledge mo at inalagaan mo. 'Di ba? Parang yung halimaw yan. Yung depression para sa akin, pre, halimaw yan eh. Pagka inalagaan mo yung halimaw, lumaki yan, mahirap pa nga nang paalisin yan. Parang ganito lang pinakamadaling example nun. Parang malungkutin na tao ka eh. Parang ganon. Pero hindi ibig sabihin nun ako naniniwala ako na dapat maging malungkot na rin lahat. Hindi ganon eh. Yeah. Kumbaga, yun siya. Yun yung type na klase ng tao siya eh. Sad type shit siya eh. Sad type beat. Pero ako, naniniwala ako walang pinanganak na ganun. Wala. So, kinrate lang, yun yung gusto mo, yun yung bukang bibig mo, naging ayun ka. Oo. Kasi may mga ganun ako, malungkutin, introvert, tas nung napasama sa akin, tangina, okay ka naman pala. Tamo, malupit ka pala eh. Diba? Environment din eh. Oo, yun. Ngayon, yung depression and anxiety, kung bukang bibig mo, may depression and anxiety ako eh. Bukang bibig mo yan, magkakaroon ka talaga. Yung pakiramdam, totoo. Mararamdaman mo talaga, may experience mo talaga, compromise yung mga galaw mo. Mga nade-depress kasi para sa akin, May kulay buhok. Tapos masyadong nag-overthink sa... Naka-eyeliner. May starter pack. Masyadong nag-overthink sa mga bagay-bagay. Masyadong malaki yung tinatalon ng utak nila sa mga nangyayari. Instead, mag-focus lang sa present and dahan-dahan lang. Yun lang naman. Ang mga nade-depress pare, masyado sila nagmamadali. Dahan-dahan lang. Pwede kang maging masipag, mabilis, pero wag kang magmadali. Magkaiba kasi yun eh. So yun pare, since yung going back tayo mabilis dun sa turning point, paano ngayon, mabilis lang, paano nila ngayon marirealize na nasa turning point sila? Tapos, bago natin i-end yung video, paano natin marirealize na nasa turning point sila ng buhay nila? Tapos, kailangan nilang mag-improve doon. Sa akin, kapag pansinin mo, ang tawag ko nga doon, parang total shakedown eh. Total shakedown, kapag yung parang ang malas mo sa lahat. Hindi ako naniniwala sa malas at swerte, ginagamit ko lang yung term. Kasi sa akin parang ang tawag ko doon sa sarili ko ba't parang unchallenging ng lahat ng nangyayari? Bakit parang lahat ng nangyayari tinetesting yung PC ko? Parang ganun. Parang pinipikon ako ng mundo. Parang ganun. Okay. So maupo ka na nun. Maupo ka, self-reflection, check mo ano yung nangyayari. Kasi yung tinetesting ka na nun, sinusubok ka na nun. Ngayon, may mga, doon sa phase ng buhay mo na yun, maraming mawawala. Kasi nga, lalaman na ng bago. Ng mas better, mas okay, mas bolin, parang ganun. Pag nakikita mo na parang nagkakanda malas ka na, para sa akin, kiligin ka na. Matuwa ka na, ay puta. So, take it as a challenge na para sa akin. Okay. Check. Ano nangyari? Check, ganun. Maganda. Pag na-fucked up na lahat, pero buhay ka pa rin, pero nagigising ka pa rin, hindi naputol yung paa at kamay mo, pero napapacked up lahat. Shake down, reset to. Ganun mo siya tignan. Yun na yun. Maganda yun. Agree din ako doon. Ganun din naman yung naramdaman ko eh. Naramdaman ko nasa turning point na ako nung napapansin kong loser pala ako. Yun yung pinaka turning point sa akin. So, again, dahil na-realize ko nga yun na loser ako, nagkulong ako sa kwarto, nag-self-realization ako. Kung ano. Oo, kasama yun. Kwento mo kasi kanina. Self-realization ako. Tapos, dahil nalaman ko nga loser ako, nag-focus ako sa isang bagay na mariresolve ako agad-agad. Yeah. Para kahit pa paano
Naputol?